Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ang tigas talaga ng ulo ninyo. Tila matandang sermon ni Melody kay Kapitan Henner nang makauwi siya at maratnan sa bahay ang ama. Di ba't sinabi ko na sa inyo na ayokong magtrabaho sa pa-impress na mayor na yon? Wala akong narinig. Nakangiting saad ng kapitan habang nagsusuklay ng buhok sa harap ng salamin. Kaya pala ang aga niyong umalis kanina. Aniya, pupuntahan niyo pala ang Josh na yon? Akala siguro'y tatanawin kong malaking utang na loob sa kanya ang ginawa niyang pagtulong sa akin. Anong tulong? Napatingin sa kanyang tanong ng ama. Binugbog niya ang snatcher na umagaw ng bag ko. At nakaalala ka ba namang magpasalamat? Umiling siya. Nagpapa-impress lang naman siya sa mga tao. Ang laki-laki nga ng tainga niya noong marinig niya ang bulong-bulungan ng mga nakakita. Naku, ang tapang daw pala ng mayor. Muli, hindi niya masabi sa kanyang papa na si Yaman ay napahanga rin ni Josh. Gusto pa niyang kiligin sa isiping siya ang ipinagtanggol nito, na nakipaglaban ito ng dahil sa kanya. Pero ayaw niyang seryosohin ang bagay na iyon. O ano, payag ka na bang maging personal secretary niya? Tanong ng kanyang ama. Hindi! Mariin niyang sabi. Magpapasada na lang ako ng jeep kaysa magtrabaho sa kanya. Iniwan na niya ito pagkaraan. Kinatanghalian ay nakaupo si Melody sa balustre ng maliit na balkonahe ng kanilang bahay. Wala pa rin siyang magawa kaya binibilang niya ang mga taong dumaraan sa tapat ng kanilang bakuran. Maya-maya ay may dalawang babaeng dumaan. Kilala niya ang mga ito. Oh, saan ang punta ninyo? Nakangiting tanong niya. Sa munisipyo, sagot ng isa sa pansamantalang tumigil sa paglakad. Interview namin ngayon. Interview saan? Napalapit na tanong niya. Nag-apply kasi kaming personal secretary ni Mayor. Sagot naman ng isa. Maganda rin ito. May nakapagsabi kasi sa amin na nangangailangan daw ng sekretarya ang gwapong mayor natin. Aba! Pagkakataon na namin to na mapalapit sa hinahangaan naming lalaki. Napakindat pa ito sa kasama. Hindi niya alam kung bakit nakadama siya ng panlulumo. Sa kanya na sana ang posisyon na iyon kung gugustuhin niya. Nakaalis na ang dalawang dalaga ay hindi pa rin siya makakilo sa kinatatayuan. Makaraan ang ilang sandaling pag-iisip ay napakaripas siya ng takbo sa loob ng bahay. Pa, samahan mo ko! Kagyat niyang sabi. Saan? Nagtatakang tanong nito. Nagbabasa ito ng dyaryo. Sa munisipyo. Kailangan kausapin niyo si Mayor Escares. Sabihin niyong pumapayag na akong maging personal secretary niya. Kundi ay baka maunahan ako ng iba. Pagkasabi niyon ay mabilis siyang nagtungo sa kwarto at nagmamadaling nagbihis. Bahagya lang niyang inayos ang sarili at lumabas na. Akala ko ba'y ayaw mo magtrabaho kay Josh? Nagtataka pa ring usisa ng papa niya. Halika na pa! Ikinawit niya ang kamay sa braso nito at pilit na itong isinama palabas ng bahay. Nagbago na ang isip ko at pwede bang wag na kayong maraming tanong? Hindi makapaniwala si Melody sa haba ng nakapilang aplikante sa labas ng opisina ni Josh. May dalaga, may misis na, at may matanda rin. Gayunpaman, mas marami ang aplikanteng dalaga. Ganito na ba karami ang mga walang trabaho dito? Pabulong na tanong niya sa kanyang papa habang mabagal silang naglalakad sa pasilyo ng munisipyo. Hindi lahat ng aplikante ay trabaho ang gusto. Pabulong ding sagot nito. Hula ko'y gusto lamang mapalapit sa mayor ng mga babaeng yan. Ngayon lamang kasi nagkaroon ng gwapo, mabait at batang-batang mayor sa Santa Monica. Aray ko! Sa loob-loob ni Melody dahil tinamaan siya.
Mukha kasing hindi naman siya interesado sa trabaho kundi sa magiging boss niya. But don't worry, Iha. Pa-Ingles na saad nito. Akong bahala sa'yo. Just wait and see. Kinuha nito mula sa kanya ang ginawa niyang resume. Sadya niya iyong inihanda bago pa man siya magbalik sa Santa Monica. Pinaupo muna siya ni Kapitan Henner sa upuang nasa gilid ng pasilyo. Siya ang pinakahuli sa mga aplikante. Nakakita pa siya ng ilang kakilala at nakipagnitian sa mga ito. Ang papa naman niya ay tumuloy na sa loob ng opisina ni Josh upang iabot ang kanyang resume. Maluwang ang pagkakangiti nito nang lumabas sa mayor's office. Iiwan na kita dito anak ha, sabi nito. Oh bakit? Nagtataka niyang tanong. Mahaba pa naman ang pila at matagal ka pa bago ma-interview. Saad nito. Teka muna pa. Tumayo siya at hinila ito sa isang sulok. Ibig mong sabihin, pipila pa ako? Pabulong niyang tanong. Kailangan anak, sabi nito. Kahit saan naman hindi ba? Akala ko ba'y sanay ka na sa mga bagay na ito? Pero pa, akala ko ba'y malakas kayo kay Mayor? Hindi katulad ng ibang mayor si Josh na nakukuha sa palakasan. Isplika nito. Kung ano ang ginagawa ng mga aplikanteng naririto, ay siya mo ring dapat gawin. Pumila ka dyan at maghintay. Parusa yan sa'yo dahil masyado kang maarte. Aayaw-ayaw ka gusto mo rin pala. Matatanggap ba ako? Nakakunot noon na tanong niya. Depende pa yon sa credentials mo. O siya, aalis na ako at marami pa akong gagawin. Nagpasama pa ako sa inyo. Inis niyang saad at bumalik na sa upuan. Salubong ang kanyang mga kilay habang sinusundan ito ng tingin. Pagkatapos ay sinulya pa niya ang ibang aplikante. Di hamak na mas qualified naman siya sa mga ito. Kung tutuusin ay hindi na niya kailangang pumila at mamuti ang mga mata sa kahihintay kung hindi siya naging maarte at tinanggap kaagad ang trabahong iniaalok ni Josh. Marahil ay tama ang kanyang papa. Parusa iyon sa kanya. Kalahating oras na ang nakalilipas, ngunit nakaupo pa rin siya sa gilid ng pasilyo. Hindi pa rin tapos ang interview. Marahil ay 10 pa silang naghihintay at nagugutom na siya. Hindi naman siya makaalis upang kumain muna sandali sa kantin dahil baka may dumating pang aplikante at maunahan na naman siya. Akala ko'y sa Maynila lang ako magtitiis sa ganito. Irita niyang naisip. Yun pala'y pati dito. Nakakainis. Ang arte-arte talaga ng mayor na to. Alam na naman niyang naging executive secretary na ako sa Maynila. Sa tingin kasi niya ay hindi pa nakakapagtrabaho sa Maynila ang ibang aplikante roon. Ang ilan sa mga ito ay mukhang bata pa at newly graduate. Maya-maya ay naisip din naman ni Melody na mas challenging ang isang bagay kung paghihirapan bago makuha. At marahil ay dapat pa nga niyang hangaan si Josh dahil sa pagiging fair nito. Pangit nga naman ang basta na lamang siya nitong piliin dahil malakas dito ang kanyang ama. Kawawa naman ang mga aplikanteng naunang dumating sa kanya. Mahigit 1 oras din ang hinintay ni Melody bago siya tinawag ng pansamantalang sekretary ni Josh na nagpakilala sa pangalang Becky. Nagsialisan na ang mga naunang in-interview. Marahil ay pinababalik na lang ang mga ito. Siya na lang ang natitirang babaeng nakaupo sa lobby. You may now get inside. Nakangiting sabi ng sekretarya. Sana naman ay may makuha na sa inyo nang hindi ako hinihiram ni Mayor sa department ko. Tipid ng ngiti ang isinagot ni Melody. Pagkuway, humayo na siya at sumunod papasok sa Mayor's office. Lumabas din kaagad ang sekretarya pagkatapos niyang maihatid sa loob. Siya na lang ang natitirang tao roon kasama ang isa sa pinakagwapong nilalang sa Santa Monica. Pakiramdam ni Melody ay may nakabara sa kanyang lalamunan kaya hindi siya makapagsalita. Habang nakatitig naman sa kanya si Josh na hindi niya mabasa ang iniisip. Please sit down, Miss Pascual. Pagkaraay, anyaya nito sa formal na pananalita. Nakatingin siya rito habang umuupo sa visitor's chair na nasa harap ng desk nito.
Naka-long sleeves itong asul na bagay rito. Ang maayos na buhok ay basang tingnan sa gel na nakalagay roon. Naiilang siya dahil hindi ito ganoon kapormal nang makita niya ng nagdaang araw. So, it says here that 3 months ka pa lang sa dati mong pinapasukan bilang executive secretary. Seryoso ang mukhang saad nito habang nakatingin sa resume niya. Tumango siya. At alam mo na ang dahilan kaya hindi ko na kailangan pang ipaliwanag kung bakit. Naisip niya. I assume na kabisado mo na ang duties and responsibilities ng isang secretary. But still, you need some orientation dahil iba naman ito sa dati mong pinasukan. Otomatikong napatingin siya rito. Bakit? Tanggap na ba ako? Well, you're the only one who have the qualifications. Sagot nito. Biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Mas masarap isiping kinuha siya nito dahil karapat-dapat siya at hindi dahil sa impluwensya ng kanyang papa. Hindi matatapos sa 4 na sulok ng munisipyo ang trabaho mo dahil minsan na isasama kita sa mga importanteng lakad ko. Pagpapatuloy ni Josh. Pagkatapos ay marami pa itong sinabi. Maya-maya ay tumayo ito at humarap sa bintana. May ilang sandali itong hindi nagsalita na para bang nawala ng masasabi. Nanatili namang tahimik si Melody. Iginala niya ang paningin at napahanga sa ganda ng opisina nito. Books were on the shelves. May mga trophy at kung ano-ano pang certificate of achievements na nakadisplay. May malaking larawan ng Pangulo sa likuran ng upuan. Nasa ibabaw ng malinis na desk ang litrato ni Josh kasama ang pamilya nito. Ano pa ang mga hindi mo gusto sa pamamalakad ko, Miss Pascual? Pagkaraay tanong nito. Automatikong napatingin siya rito. Makakatulong yan sa akin upang pagbutihan ko ng husto ang aking pamamahala sa bayang ito. Patuloy nito. Hindi pa rin niya magawang sumagot. Tumingin sa kanya si Josh. Tila nasa mga mata nito ang paghanga sa simple niyang ganda sa suot na pulang bestida. Coffee? Alok nito. Umiling siya. Bigla ka naman yatang naging pipi ngayon. Tipid itong ngumiti. Nakakapanibago. Kailan ba ako magsisimula sa aking trabaho, Mayor? Sa wakas ay nasabi niya. Can you start today? Nagulat siya, ngunit hindi nagpahalata. What am I going to do? I mean, saan ako magsisimula? Nasa labas ng cubicle mo. May isang computer doon para sa'yo. Napalunok siya nang muling igala ang paningin sa paligid. Noon lamang siya muling nakapasok sa munisipyo. Kaya noon lang niya nalamang napakalaki na pala ng ipinagbago niyon. Pulos bago ang mga gamit. Kahit papaano'y naging high-tech dahil natatandaan pa niyang makinilya ang gamit ng mga empleyado noon. Parang gusto na niyang maniwala sa sinabi ng kanyang papa. Ang ibang gamit daw roon ay donation ni Josh at ng lola nito dahil kung iaasa sa government budget ay baka wala pa ang mga iyon hanggang ng mga sandaling iyon. Ipapakilala muna kita sa ibang empleyado. Pagkuway pa siya ni Josh. Iginiya na siya nito palabas ng opisina. Pagkatapos ay inoryan siya nito sa bawat bahagi ng munisipyo at sa mga magiging trabaho niya kasama na rin ang magiging sahod niya. In-endorse lamang sa kanya ni Becky ang mga pending works nito at bumalik na ito sa pinagmulang departamento. Ilang sandali pa lamang siyang nagtatrabaho sa pwesto niya nang lumabas si Josh mula sa opisina nito. Aalis tayo. Anunsyo nito. Saan ho tayo pupunta, Mayor? Hindi ito sumagot. Sa halip, humakbang na ito palayo. Hindi na niya nagawang ayusin ang sarili. Iniligpit niya ang mga gamit sa desk. Binitbit niya ang kanyang bag at appointment book bago sumunod dito. Salamat kay Becky at naitala na nito ang mga appointment ni Josh para sa linggong iyon. Naabutan pa niyang kumakatok sa salamin ng kotse nito si Josh dahil ang bodyguard driver nito ay nakakulong sa loob at tila busy sa pakikinig ng music. Maya-maya'y dali-dali itong lumabas ng driver seat at pinagbuksan ng pinto ang amo. Sorry, Mayor.
nagkakamot-kamot sa batok na paumanhin ng alalay. Paborito ko kasi ang kanta eh. Bumaling ito sa kanya matapos makasakay si Josh. Kayo marahil ang bagong sekretarya? Tanong nito at iniyukod ang payat na katawan. Damian po ang inyong lingkod. Melody, sagot niya. Nagmamadali tayo, Damian. Seryosong saad ni Josh sa alalay. Sorry ulit, Mayor. Iyon lang at pinagbuksan na rin siya ni Damian ng pinto. Magkatabi sila ni Josh sa backseat. Pareho silang nasa dulo na para bang may nakakahawang sakit ang bawat isa. Ang kengkoy namang si Damian ay pasulyap-sulyap sa kanila sa rearview mirror. Saan nga pala tayo, Mayor? Pagkaraay tanong nito. Sa ipinapagawang poultry ni Bobby Aguelas. Ang mga Aguelas ay isang mayamang pamilya na nagbuhat sa Maynila. Binili ng mga ito ang isang malawak na lupain sa Barangay Marikit. Binabalak pa lamang ng mga ito na magpatayo ng malaking poultry di kalayuan sa isang subdivision ay kumontra na ang mga kilalang pamilyang naninirahan doon. Ayon sa mga ito, ay makagagambala iyon sa katahimikan ng lugar. Kawawa rin naman ang mga taong magtitiis sa mabahong amoy ng dumi ng mga manok at baboy. Noong una ay kinausap ni Josh ang may-ari na ilipat na lamang sa lugar na malayo sa subdivision ang poultry. Hindi nga naman iyon akmang ipatayo sa isang lugar na maraming nakapaligid na bahay. Ngunit hindi pumayag ang may-ari. Kaya sa minsang pagtungo niya sa Maynila, ay tiniyak niya kung may approval iyon mula sa Department of Environment and Natural Resources. Nalaman niyang wala. Kaya mas malakas na ang loob niyang kausapin si Bobby Aguelas. Marahil ay may connection lang ito kaya lakas loob na itinuloy ang balak. Hindi nagtagal ay nakatigil na sa harap ng bakanteng lote ang magarang sasakyan niya. Hindi niya mahagilap ang mga Aguelas sa tahanan ng mga ito kaya napilitan siyang sadyain sa poultry. At hindi siya nagkamali. Naroroon nga ang lalaki at binabantayan ang mga taong naglilinis sa lugar. Hindi na nakaiwas si Bobby Aguelas nang lapitan niya. Bakit kailangan pa niyang pakialaman ang balak ng lalaking yan? Nakakunot noong tanong ni Melody kay Damian habang nakatayo sa labas ng sasakyan ni Josh. Doon na lamang sila nito pinaghintay. Boboho ba kayo o nagbobobobobohan? Tanong sa kanya ni Damian na nalaman niyang 37 anyos na. Nakasandal naman ito sa pinto ng kotse. Hindi akmang magkaroon ng poultry dito at malapit pa sa bayan. Ang dapat dyan ay dun sa malayo. Maingay na yung magdadala pa ng polusyon. Alam niyo ba na ang polusyon ang pangunahing pinagmumula ng sakit? Inirapan niya ang talkative na alalay. Hindi ako bobo, Damian. Ganun naman pala eh. Sa bagay, tama ka. Pagkuway sang-ayon niya. Malaking abala nga yung poultry na yan dito lalo na't malapit sa tinitirhan namin. Ang kaso ay magpapigil naman kaya ang Bobby Aguelas na yan? Sa tingin ko'y mayabang eh. Hindi rin niya napigilan ang sariling mapangiti sa hitsura ni Mr. Aguelas. Matangkad ito, ngunit masyadong mataas ang waistline kaya hindi magandang tingnan. Sa tingin niya ay nasa mid-30s lang ito. Ang sabi naman ni Mayor ay hindi raw yan approved ng DENR. Saad ni Damian. Hindi lang naman kasi iisang tao ang apektado dito eh. Marami silang nagpoprotesta. Nananahimik sila sa lugar na ito upang gambalain lamang ng kung sino dahil hindi nila maisagawa ang mga gusto nilang gawin sa syudad. Ilang taon ka na bang naninilbihan kay Mayor? Hindi nakatiis na pag-iba ni Melody sa usapan. Ang pangunahing rason niya ay kilalanin ng husto si Josh sa pamamagitan ng alalay nito. Simula nang manalo si Mayor, sagot ni Damian. Nag-apply ka sa kanya? Nakiusap ako dahil wala akong mapagtrabahuhan ng mga panahong iyon. Napalunok si Melody. Hindi lamang pala siya ang binigyan ng importansya ni Josh. Marahil ay madali nga itong lapitan. Marahil ay hindi lamang sila ang natulungan nito. Manganganak ang misis ko, patuloy ni Damian. Kritikal ang kondisyon niya at si Mayor ang tumulong sa amin para maipa-ospital siya. Wala na akong ibang malapitan noon kaya naglakas loob akong humingi ng tulong kay Mayor.
Akala ko'y doon na matatapos ang pagtulong niya sa amin. Nang makalabas mula sa ospital ang asawa ko, ay kinuha niya akong alalay upang magkaroon naman daw ako ng trabaho. Gusto niyang maniwalang matulunging tao si Josh. Ngunit nagsusumigaw sa kanyang isip na ang lahat ng mga ginagawa nito ay pakitang tao lamang. Dahil nasa politika ito at kailangan ang simpatiya at tiwala ng mga tao upang patuloy itong iboto. Pagkatapos maging mayor, ay tiyak na tatakbo pa itong gobernador o congressman hanggang sa mas matataas pang posisyon. May sasabihin pa sana siya nang makitang paparating na si Josh. Kaagad na siyang sumakay sa kotse. Abangan ang susunod na kabanata.